Hello guys, gagawin na po natin yung part 3 na installation natin nitong itong honor natin na 4.2 kW na hybrid inverter. So although na-set up ko na siya, ito, nakabit ko na siya sa wall guys. Yan. So yung mga wiring niya guys, inakyat ko na sa taas. Pero dun sa vlog ko na nakikita nyo guys na yung mga wiring na pin-offly ko, yun na yun, diretso na yun sa taas. Kaya makikita nyo dito sa video ko na to, yan. So ang naka-expose na lang is itong papasukan ng grid. So ito po, yun na, sa grid na lang yan. Pero yung mga PB wire, ito siya, yung PB wire tsaka yung grounding, umakyat na po sa taas yan. Yan. Yun po. So ang gagawin po natin guys, paling gagawin na lang natin, bali magkakabit na lang po tayo ng solar panel para magkaroon siya ng supply para sa sa solar. So yun po, tara guys, samahan nyo ako, install natin yung solar panel. So yun guys, nakikita nyo, yun yung wiring ko na kinabit. Yan. So nasa rooftop na ako guys, nasa rooftop na ako. Yan. So yan po, bali ito yung wiring ko. Yan, so nakikita nyo yung wiring ko na yan. Yan na yung yan na yung wiring natin guys ng solar, para sa solar panel guys. Tapos ito na yung railing, nagkabit na akong railing. So simple lang magkabit ng railing guys. Yan, ganyan lang po pagkakabit ng railing. Yan ang installation ng railing guys. No. Okay. So ilalapat na lang natin dyan yung PV panel. Yan. Yan po. So tatlong panel po may kakabit natin dyan. Tapos pag maglalagay tayo rito sa isa ng sa unahan ng isa rin. So, paano natin malalaman kung nasa ng positive at negative nito guys? Usually kasi ang positive ito yung male na MC4. yan. Pero para makasigurado ka guys kung tama yung connection, set mo yung, kasi 41.2 to eh. Set natin sa yung tester sa 50 volts DC guys, lagay niyo sa DC ha. Okay. Tapos check natin kung akma yung niya, kung tama nga, kung ito nga yung positive at yun yung negative. Okay. So ilagay lang yung test rod na isa doon. Tusok nyo sa kabilang yung C4 yun, tapos test nyo rito. Yan. Ibig sabihin guys, ito siya. No. Pag binaliktad mo yan, dapat yung tester mo atras na ganun yan. May negative. So yung kabila mo. Ayan. So yun guys, yun yung positive. Okay. Guys, ayos natin matanggal. Para malaman na positive yun, yan, testerin natin. Yan, yung male na MC4, yan guys. Yan yung positive. Na, nakita nyo yung tester oh, pumalo. Yan 40 plus. No. Oh, ito yung negative guys, yung female. Yan. Ganyan po, para ma-sure nyo na tama yung connection nya. Yan ang gawin nyo.
guys, na-set up na natin siya. Yan, nilagay na natin. So mangyayari, kakabit na lang po natin yung mga connection yan guys. No. Guys, bali mangyayari, tatap na po natin yung connection yan guys. Kunin natin yung negative line, yung kabila. Nakahook lang po yun guys. Yan. Tapos itong isa guys, kukunin din natin at i-ano natin, kakabit dun sa kabilang side. Hindi, usog mo lang na gano'n. Usog lang. Didikit lang, didikit. Yan. So ito yun guys. From female to male guys. Ganon. So from negative to positive. Yan. So okay guys, na ano natin. Ganyan lang po, ikabit nyo na ganyan bago ilapag na siya guys. Ikabit na natin yung ano niya, yung inverter niya. Itap na natin guys, yan. Kita nyo naman. Bali kakabit na lang yung mid clamp. So, mid clamp guys. So ito kinakawit lang naman ito dito. Kawit na lang naman guys. Yan, ganyan lang. Tapos pantay nyo lang ito ano, panel. Yan. Ganyan lang ito guys. Yan. Tapos higpitan na lang po yung mid clamp. Ito po yung mid clamp. Tapos yung tinawag na mid clamp is middle. Yan. Ito. Higpitan po natin guys. Pagkabit niyan, then tapos lalagyan na natin ng L-clamp sa gilid. So yung end clamp po ay ganito po yung end clamp. Yan. So lalagyan po natin yung apat na kanto ng gilid. So yung guys, bali kaya siya may goma. Ang purpose niyan, nilalagay nyo rito dito sa pinaka L bracket natin. Yan, sentro nyo lang sa butas guys, yan. Kasi yan na magsisilbing insulation dun sa bubong. Yan. Kaya baka mamaya hindi nyo pa ilalagay ito, pwede pong tumagas yung bubong nyo guys. Yan. So ganyan po. So yan po, pag bibili po kayo ng L-pot, may kasama na po talagang goma yan, tsaka yung parling bolt nya guys. Yan guys, no? Okay. Tapos, pwede na ikabit yan. So yan guys, bali sisealer lang natin itong portion na to. Kakabit nyan, sileran nyo lang po itong L bracket guys. Yan. So yan, ganyan guys ang paglalagay nyan. Sealer nyo lang siya. Yan. So naikabit na natin. Ganyan lang po, lagyan nyo na sealer para hindi siya tumagas. Tapos siya pwede na ilagay ito. So nakaganyan po siya, dito ang kabit. Yan. Ganyan po. Yan po, bali na ilatag na po natin yung PV panel natin na guys. Yan.
Ito yung tatlo, tapos nandito sa kabila yung isa. Yan. So, kulang pa kasi akong budget, kaya apat pa lang. Dadagdagan ko pa yan ng dalawa, guys. So, ang gagawin ko na dyan, iwawiring ko na lang yung pinaka kable ng PV panel natin, guys. Yan. So, yun guys, bali naikabit na po natin yung solar panel natin yan. Na-install na natin. So, kung makita nyo itong portion na to, guys, ito yung so, yun guys, bali ito pa, na-install na po natin solar natin. PV panel natin yan. So, bali apat po ito. Yan guys, apat po yan. So, kung makikita nyo guys, yung naka-PVC na yan, ito yung negative to positive guys na linya. Then, ito yung isa ay negative ko. So, galing dito sa portion na to guys. Yan. So, ito siya, galing dito. Yan. Ito yon. Papunta naman yan doon, papunta na sa dito yan guys. Yan dito sa PVC. Papunta na sa inverter yan. So, ang connection po nito guys, sa ginawa natin ay naka-series po lahat yan. Wala pa tayong pinarallel para makuha natin yung mataas na voltahe. So, ngayon nagre-range siya ng 162 volts yung voltahe nito guys. Yan po. Ngayon, kung dadagdagan ko pa ito ng dalawang panel, series connection pa rin. So, tataas pa rin po yun, plus 80 ka, 80 volt. So, magto 200 plus po siya, no? So, ganun po. Guys, nasa ilalim lang po, yan. So, makikita nyo yan. Yun yung wiring. Ito yung negative, yung nakikita yung nakalitaw, negative po yan. Nasa ilalim ng PV panel. Yan. So, magiging maintenance na lang nito is linis-linis na lang. Siguro, every 1 week, linisin natin ng tubig para mawala po yung dumi. Kasi normal lang po yun, yung alikabok sa dumi. Okay. Po. Bali, gagamit po tayo ng Pony Energy na LiPo4 battery na 24 volts, so 100 Ah po. Dalawa po yan guys. Isa to nasa baba. Yan. So, kaya may abang pa ako na isa sa baba guys. Gawa ng pag yan ay nakabili pa ako ng isa. So, pag nakabili pa ako ng isa guys, so gagawin natin tatlo para mas matagal yung reserve natin na battery. Guys, balik kakabit natin. So, since nandito kasi yung kable ko sa kabilang side, so baliktaran ko na lang siya. Yan. Yung battery cable po natin guys ay 35 mm. Yan. 35 po, number 35 yung kapal ng battery natin. Ngayon, pag nagtatlo ka na ng battery guys, siyempre, papalitan mo itong na mas malaki. Itong pinaka-main. Yung pinaka-main natin guys eh. Yan. Tataasan mo yung kapal nito. Lalakihan mo yung kapal yan guys. Hanggang dito sa inverter. Yan. Hanggang inverter. So, mula rito sa palit ito guys ng mas makapal, almost 50 mm. Yan. Sa ngayon kasi ito ay 35 yung capacity niya. Yan o. So dito nakikita guys, ayan o. Kita nyo, 35 mm. Yan. So kung magtatatlo ka na ng battery, siyempre, magpapalit ka rin ng cable. Pero kung ipaparallel mo siya rito, itong 35, pwedeng iparallel papunta rito. Ang papalitan mo lang guys, ito. Itong pinaka-main, papunta ron sa inverter, hanggang inverter. So, magpapalit ka talaga guys. Yan o. Yan. Ito mga papalitan mo guys. Kung sakaling magtatatlo ka ng battery. Tataasan mo yung specs nitong kable ng main papunta rito sa inverter. Ayan. So, gagawin natin guys, tataklo natin itong battery natin.
Yan. So, anong unang gagawin natin guys? So, ito, kailangan natin ng pampihit guys dito. Is bali, ang unang kakabit natin dito guys, yung positive, bago yung negative, no? Unahin natin yon. So, number 13 po na, ano yan, ang gagamitin. 13 po. So, ang connection po nito ay parallel connection. Pag sinabing parallel connection, positive, positive, negative, negative. Tapos, itong pinaka-main, yan po, yung pinaka-main, yan yung nakaganyan, no? Parallel connection po tayo, guys. Yan. So, unahin natin yung positive, negative. Yeah. So, yan po, higpitan natin to. Okay. Tapos, pagdating dito guys, positive din. Pero, paalala sa inyo guys, na bago kayo magkabit ng nito, i-off nyo muna yung breaker nyo. Ito, pinaka-breaker. Kailangan naka-off to guys. No. Nakababa dapat yan. Bago nyo ikabit to. So, kakabit natin to dito. Kita nyo lang guys. Pero kagaya sabi ko, alalay lang ang higpit. Para hindi siya ma-lost thread. Tsaka reminders guys, pag once na nag-install kayo ng battery terminal, iwasan yung dikit dito sa negative niya para hindi masira yung battery niya. So yun, yung iwasan nyo. Ayan. Okay. Ayan. So, yes na tayo. Dala tayo dun sa positive. So, sa negative naman tayo. So, parallel connection po ito, yung ginagawa natin. Okay. Kaya sabi ko, alalay lang. Pinakabit mo siya. So, negative na tayo. Okay. Tapos, ito na ay dito. Ito natin dito. Okay. Yan. So, yun po. Tapos natin kabit yung battery. Yan, ganyan po guys. Pagkabit ng battery. So, naka-parallel connection siya. Okay na tayo guys sa battery. So, in-install natin yung battery niya. For activation na lang ito. So, ikakabit na lang natin yung pinaka ano rin ito guys. AC line. Yan. Isa AC line na lang po tayo. Ito. Grid. Pinaka grid in. Yan. Ito yung grid input po. Galing sa grid. Papasok dyan. Splice na natin yan. Din po yung solar. So actually yung solar guys, ito na-install ko na siya. Yan. Ito yung kable ng solar guys. Yan. Nakikita nyo na yan. Tumakbo yan dyan. Tapos pumunta doon sa bubong guys. Yan. Diretso doon. Yung pinakita ko sa inyo. So naka PVC lang ako kasi medyo may kamahalan pag yung metal. Yan. Medyo pricey guys pag metal. So yan guys, bali ito na po yun, itatap natin. So disclaimer lang po, wala pa pong live yan, hindi pa po live yan. So naka-disconnect pa po dun sa mismong tapping ng grid. So i-splice ko lang muna rito, tsaka natin tatap dun sa ano, sa grid.
Todo kumuha tayo sa ano ng breaker guys. Yung pinaka-load side ng breaker, doon na lang tayo kumuha. Okay. Isipin nyo po, may power na to, so wala pa yan. AC line po yan. Pag sinabing AC line, alternating current po yan. So nakaparallel lang po siya. Yan. So splice lang po natin. So pag nag-splice kayo na ganito guys, 6 inches po mula dun sa center ng box. Yun ang yun yung ibabakante yung kable para kung just in case na magka-problema man, may mahihila pa kayo. Yan ang purpose na. Okay, so pagdating sa splicing, kailangan higpitan nyo ang todo to, baka mamaya magkaderya guys. So gamitan mo ng dalawang plies. So number 10 po itong kable natin. Ayan. Yan po. Yan lang po. Yan. Pagka-splice guys, syempre, kailangan tipan yan. Yan. Huwag nyo tipirin sa tape. Yan po. So, yung isa naman, yan. So, yan po, titipan na natin yung isa. So yan guys, bali ayos na kabit na natin yung pinaka-grid nya. So i-activate lang natin doon sa breaker na yan guys. So yung grid na yan po magsusupply din sa inverter. Saka yung AC-in nya guys, doon siya kukuha. Pinaka-AC-in ng inverter. Kapag malinis lang, tali natin ang pivot tayo. Okay, ganyan po guys. So natap natin yung grid dito sa box. Kapitan lang natin yan sa breaker para mag-activate tong inverter natin. Nag-additional ako ng wire para na ito dun sa load ko sa aircon. Yan. Nakarekta na po yan dito sa makita nyo guys yan. Kakabit natin dito sa switch, sa outlet. Ayan. Siya. Ito na yun guys, kakabit natin parallel natin sa outlet yan. Ayan. Guys, palit-out natin ito. Bali, ito na po yung pinaka load natin. Aircon na po ito. Kasama natin dito guys sa outlet. Yan po, bali luwagan nyo lang itong terminal sa outlet. Plug and play lang po yan. Yan. Sigpitan nyo lang po para hindi mag-loss connection. Okay. Yan. So balik na natin ito sa outlet. Lagay itong ano ng cover, lock ng cover. Ganyan lang. Okay.
Bali, yan. Tapos ay lock na natin itong takip. So ayan guys, bali natapos na po natin install itong ano natin, solar panel papunta rito sa inverter. So yun po, active na po siya guys, ang gumagana na. Pakita ko sa inyo guys, yan. Yan po yung harvest niya ngayon. So as of 4 PM ng hapon guys, meron siyang 167 na nagre sa 167. Pero kanina ng tanghali tapat to, nasa 168 to guys. Bumaba na kasi medyo makulimlim na araw eh. Yan, tapos ang gumagana rito guys, 1.1. Yan, 1,180 yan guys. Ang watts. So 1.1 kilowatt yan, 1.18 kilowatt. Ito po yung load ko sa aircon na 1.5. Kasama po yan guys itong ano, yan. So ito may nakasaksak siya na bukod dyan, may nakasaksak siya na electric fan tsaka kasamang laptop. So yun guys. So nakatap na kasi yung aircon ko rito, yan. Sinama ko na rito sa wiring. Yan. Sinama ko na yan guys sa wiring. Kumuha ko rito sa ano, output, yan. Tapos wiring ko na yan papunta sa aircon. Yan. So yun guys. Ito yung aircon unit ko yan. Nakikita nyo ito yung aircon unit ko. Gumagana siya ngayon. Yan. Ito yung 1.5 HP na aircon guys. Yan. So ma-under po siya ngayon. Yan po. Yan yung pinaka-inverter niya. Yan. So yun po. Guys, bali makikita nyo, ito yung battery natin, 27 volts guys, yan. So nagkakarga siya from solar. So yung Meralco natin guys, ito nasa taas. Yan, naka-standby lang siya guys. Pag nawala ng supply itong solar, at saka lang gagana itong grid. So ang setup po nito ay SUV. So solar, utility, tapos battery po. Ganun po yung settings niyan. Itong si solar panel natin, hanggat naglo-load, hindi ang gagana sa grid guys, hanggat naka-solar ka. Dire-diretso lang po yung karga niyan pag ano, papunta sa utility. So papunta sa in-house ng ano natin, mga appliances, yun po. Ganun po siya. So yung ganitong MPPT solar na 4.2 guys, yan. Ang pwede mo siyang gamitin na i-consume na kilowatt is 3,360 kilowatt kasi yung 4.2 kilowatt ay kailangan mong tanggalin yung 80% doon guys na ano, kailangan magtanggal ng 80% para sa safe factor niya. Yun guys, natapos na po natin na install itong inverter natin tsaka yung solar panel. So activated na po siya. So sana may nakakailaman sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.